Narito na ang PTV Balita Ngayon. Ikinokonsidera ni Senate President Francis Cheese Escudero na pangunahan ng Blue Ribbon Committee ang panukalang motu proprio investigation sa war on drugs ng dating administrasyon. Paliwanag ni Senate President, may kapangyarihan ng Blue Ribbon Committee na magsagawa ng motu proprio o kusa at sarili nitong investigasyon. Sakali naman anyang magsimula na ang sesyon ng Senado, maaaring magsagawa ng pagdinig ang Justice at Human Rights Committee. Matatanda ang planong pangunahan ni Senator Bato de la Rosa ang investigasyon, ngunit hindi sang-ayon dito ang ilang senador, lalo't idinadawit din si de la Rosa sa issue ng war on drugs. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang batas ang Academic Recovery and Accessible Learning Act. Layo nito na mas itaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa at punan ang learning gaps sa mga estudyante na naidulot noong pandemic. Tututukan din ito ang competencies ng bawat mag-aaral gaya ng reading, mathematics at science. Sa ilalim ng bagong batas, ipatutupad din ang mga programa kung saan hinihikayat ang mga out-of-school youth na bumalik sa pag-aaral. At para sa ating mga kabataan, hangad ko na gamitin ninyo ang programang ito upang makamit ninyo ang tagumpay. Bilang ama, edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maaari naming iwanan sa inyo. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Ito ay uhubog sa inyong kakayahang harapin ang anumang hamon ng buhay at makapaglingkod ng tapat sa ating bansa. Let us collectively aspire to build a bagong Pilipinas, one where education serves as the cornerstone of our nation's progress. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind, and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Magandang balita sa mga motorista, asahan ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng bumaba ng 50 centavos hanggang 75 centavos ang kada litro ng gasolina. Nasa hanggang 1 peso and 15 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang hanggang piso ang posibleng bawas sa kerosene. Bunsodaan nila ito ng pagbagal ng demand ng langis sa pagpasok ng 2025. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.